Hello people! Gumawa ako ng sourdough bread kahapon dahil nga today, Valentine's Day. Para meron naman tayong freshly baked kahit pa paano. The same pa rin to na ingredients. 360 grams of warm water. 100 grams ng active sourdough starter. Na-miss ko yung plain kaya wala tayong inclusion. Kung babalikan ko yung mga sourdough bread nung mga nag-umpisa pa lang, masasabi ko talagang meron talagang progress. Kumbaga, much better na ngayon. Minis ko mabuti yung water and yung starter and then nag-add ako ng 520 grams ng all-purpose flour. Then nag-add ako ng 12 grams ng salt. 1 loaf lang yung gagawin natin kaya 520 grams lang ng all-purpose flour. Gamit ang malinis na kamay, minix natin mabuti until magkaroon tayo ng shaggy dough. Make sure lang na wala ng dry at buo-buong flour. Then I leave it for 1 hour. And after 1 hour, I do the stretch and fold method. Watery yung ating dough kaya make sure na basa yung ating kamay para hindi madikit. This is 70% hydration. So it's beginner friendly. After na stretch and fold ay pinarest ko yan ng 30 minutes. Then after 30 minutes I do the coil folding method. Pwede kayong gumamit ng stretch and fold lahat. Pero yung ginawa ko dyan, stretch and fold sa una, and then 30 minutes rest, and then binalikan ko, coil folding yung ginawa ko dyan. It's up to you kung saan kayo mas komportable. Parang feeling ko kasi yung coil folding, yun yung mas madali siyang nag-activate yung gluten. Parang napansin nyo, hindi na siya masyadong sticky sa mga oras na yan. Tapos, rest ulit ng 30 minutes and then ito na yung pangatlong stretch and fold or coil folding na ginawa ko. Sana'y makagawa tayo ng sourdough bread pagka first day ng Ramadan. Gusto ko yun. Iniisip ko nga, nakaplano na yan. Sana nga talaga hindi tayo masyadong busy para masingit natin itong mga to. Then, pinarest ulit natin ng 30 minutes and then after 30 minutes, ginawa natin uli yung ating coil folding. Ito na yung pinaka-last set. Sa mga oras na to, nasa alas 6 na yan ng gabi. Late ko kasing na-mix to, nasa bandang alas 3 na yan ng hapon na naumpisahan ko. Kaya, ayun, medyo late tayong matapos nito. Nasa bandang alas 10. Pasado na tayo ng gabi nakatapos. Dahil after nung last set, ay pinalive ko muna or pinarest ko yan ng 4 hours na hindi siya ginagalaw. And ganito na dapat yung itsura niya. Napansin nyo may bilog dyan. Tinusok ko po yan ng basa na finger ko. And pagkaganyan na yung butas niya ay hindi na siya madaling kumipot ba? Or hindi na siya madaling nag-sealed. It means okay na siya and madali na siyang tanggalin sa bowl and jiggly. Tapos may mga bubbles ka makita sa top. Ibig sabihin okay na yan siya. So, to make it simpler, after ng 4 set ng stretch and fold kanina, pinarest ko yun ng 4 hours. So, ito ay nasa bandang alas 10 na tayo ng gabi. Then, nag-final shaping tayo. Tingnan nyo na lang sa video and then gamit natin yung bago nating baniton, syempre. Yung one and only baniton na binili ng amo. Kaya ako na-excite nag-bake kahapon. And then, after that, kinabiran at nilagay natin yan sa refrigerator overnight. And then, kinabukasan, so ito na yun kaninang umaga. Excited ako. Pwede naman yan hapon yan ibibake or pag gusto kayo kung anong oras nyong ibibake yan. Pwede 2 days or 3 days sa refrigerator. So, after kong nag-breakfast, after nagkape kanina, nag-preheat na ako ng oven agad-agad. So, yung oven, kailangan talaga pagka mga ganitong ibibake natin, kailangan naka-preheat yan at least mga 30 minutes na naka-preheat yung ating oven. Pati yung ating Dutch oven, kung meron tayong Dutch oven, 1 hour talaga yung dapat naka-preheat mga B. So, kailangan talaga to ng high heat. So, yung dinash ko dyan na flour ay rice flour. Mas maganda daw kasi yung rice flour ang gagamitin dyan kung meron tayong magandang scoring na gagawin. Parang kumbaga yung detailed talaga ba na pagka-score. Gusto kong gawin yung heart kasi nga today is Valentine's Day. Kaya gusto ko itong makita talaga yung heart dyan. So ginamitan natin ng blade. Talaga namang maganda talaga pag blade ang gamit, no? Tapos yung rice flour dyan maganda talaga din siya. Hindi siya nag-absorb dyan sa bread. Kaya
puting-puti or klarong-klaro yung ating scoring. Wala tayong Dutch oven kaya improvise yung gamit natin. Buti na lang meron akong malaking pot na stainless. Naka-preheat yung ating oven ng 475 degrees Fahrenheit. Binake ko muna yun ng 7 minutes. Kung nakita nyo kanina, hindi ako nag-score ng long score. Yung pinaka-final scoring na gagawin natin pagka mag-bake tayo ng sourdough bread. Itong ginawa ko na yan. Hindi ako nag-score kanina ng ganyan na mahaba kasi nakita ko yung aking dough na medyo nag-flat na siya kanina. So kung nag-score ako kanina ng ganon, so malamang mas more flat pa yung nangyari. So ang ginawa ko, nag-bake ako ng 7 minutes muna, binake ko muna siya and then in-score ko siya ng ganon and then ganyan na yung itsura niya, o diba? Ang so pretty. So pagka ganyan na medyo alanganin yung inyong dough, siguro hindi ko siya na-fold or na-final shape ng maayos kagabi kaya ganon siya nag-flat. So hindi naman siya sumakses naman. So binake ko yan ng 25 minutes na may lid or may cover. Kasama na yung 7 minutes kanina bago ako nag-score, okay? And then, i-bake natin yan siya uli ng 20 minutes without the lid or without cover yung pot. Tatanggalin natin yun. Naglagay ba ako ng empty baking pan sa ilalim ng rack na yan para siguradong hindi siya masunog agad-agad yung ilalim ng ating bread. It's alright. Na 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 na. Wala lang. Happy lang tayo. Happy Valentine's Day. Then after na bake, kailangan natin patiently waiting talaga. Kailangan natin ma-cool down yan bago natin ikakat. Kasi pag ikakat natin yan agad-agad na mainit pa, magkakaroon tayo ng gummy texture ng ating bread. Mabilis na siya. Excited din ako. Diyos ba yung signal natin? Uy, Mengay, nasan ka na? Iniwanan mo ako mag-isa. One signal ba? Narinig mo yun? Basa! Uy na jam. Jam tayo dahil Valentine's Day. Woo! Iba talaga ang fresh na bread at homemade. Ano, Day? Kaya ka? Uy, di kayo! No? Ate Raisa, sabi ni Sky, gawan mo daw ako ng bread, no sugar, para daw sa atin.